Tayo'y bahagi ng iisang katawan. Ang katawan ng tao ay binubuo ng maraming parte, ngunit iisa pa ring katawan. Ganoon din sa ating mga mananampalataya na siyang katawan ni Kristo. Tayong lahat, Hudyo man o hindi, alipin o malaya, ay nabautismuhan sa iisang espiritu upang maging isang katawan. At iisang espiritu rin ang tinanggap nating lahat. Ang katawan ay binubuo ng maraming parte at hindi ng isang parte lamang. Kaya kung sabihin ng paa, dahil hindi ako kamay, hindi ako parte ng katawan. Hindi ito nangangahulugang hindi siya parte ng katawan. At kung sabihin naman ng tainga, dahil hindi ako mata, hindi ako parte ng katawan. Hindi rin ito nangangahulugang hindi siya parte ng katawan. Dahil kung ang buong katawan ay puro mata, paano ito makakarinig? At kung ang katawan ay puro lang tainga, paano ito makakaamoy? Ngunit nilikha ng Diyos ang ating katawan na may iba't ibang parte, ayon sa kanyang nais. Kung ang katawan ay binubuo lamang ng isang parte, matatawag pa ba itong katawan? Ang totoo'y ang katawan ay binubuo ng maraming parte, ngunit iisang katawan lamang ito. Kaya hindi maaaring sabihin ng mata sa kamay, hindi kita kailangan. At hindi rin masasabi ng ulo sa paa, hindi kita kailangan. Ang totoo, ang mga parte ng katawan na parang mahina, ang siya pang kailangan. Ang mga parte ng katawan na sa tingin natin ay hindi gaanong mahalaga, ay inaalagaan nating mabuti. At ang mga parteng hindi maganda, ay ating pinapaganda. Hindi na kailangang pagandahin ang mga parteng maganda na. Ganoon din nang isaayos ng Diyos ang ating katawan. Binigyan niya ng karangalan ng mga parteng hindi gaanong marangal upang hindi magkaroon ng pagkakahati-hati, kundi pagmamalasakit sa isa't isa. Kaya kung nasasaktan ng isang parte ng katawan, ang ibang parte ay nasasaktan din. At kung ang isang parte ay pinararangalan, ang ibang parte ay natutuwa rin. Kayong lahat ang bumubuo ng katawan ni Kristo, at ang bawat isa ay parte ng kanyang katawan. At sa katawang ito na walang iba kundi ang iglesia, naglagay ang Diyos ng mga sumusunod. Una, mga apostol. Pangalawa, mga propeta. Pangatlo, mga guro. Naglagay din siya ng mga gumagawa ng mga himala, mga nagpapagaling sa mga may sakit, mga matulungin, mga tagapangasiwa, at mga nagsasalita sa iba't ibang wika na hindi nila natutunan. Alam naman natin na hindi lahat ay apostol. Hindi lahat ay propeta o guro. Hindi lahat ay may kapangyarihang gumawa ng mga himala, magpagaling ng mga may sakit, makapagsalita sa iba't ibang wika na hindi nila natutunan, o magpaliwanag nito. Ngunit sikapin ninyong makamtan ang mas mahalagang mga kaloob. At ngayon ay ituturo ko sa inyo ang pinakamabuti sa lahat.